Ang inyong ina ay umakyat lamang upang tumulong maghugas ng ilang pinggan pagkatapos kumain. Isang ingay ang narinig, ang pinggan ay nahulog at nabasag, at ang susunod na narinig ko ay ang sigaw ng asawa ko. Tanga! Hindi mo man lang mapigilan ang pinggan, tahimik ang buong bahay. Ang ina ko ay natigilan, nanginginig ang mga kamay, habang ako ay pumasok sa kwarto, binuksan ang safe at kinuha ang titulo ng bahay. 3 oras pagkatapos, ang buong pamilya ng asawa ko ay biglang nawala ng lahat dahil sa akin. Itinaboy ko sila palabas ng 4 na palapag na bahay na dating ipinagmamalaki nila. Ano ang nagpalit sa isang mapagkumbabang asawa at manugang na matagal nang nanahimik sa loob ng 5 taon upang maging matapang na ganito? At pagkatapos ng salitang tanga na parang walang halaga, bakit nawala sa pamilya ng asawa ko ang lahat? Nangyari ito sa isang hapon na mukhang karaniwan lamang. Kung alam ko lang na ang pagkabasag ng isang pinggan ay magiging simula ng lahat ng pinagsikapan kong ingatan sa loob ng maraming taon na mawawasak sa isang saglit, marahil hindi ko na binuksan ang pinto para sa ina ko noon. Ang ina ko, si Aling Nena, ay isang matyagang babae sa buong buhay niya sa bukid at hardin, puno ng hirap pero sobrang pagmamahal sa anak hanggang sa pagod na pagod. Noong araw na yon, suot niya ang lumang kayumangging damit, hawak ang supot ng prutas na may ilang bayabas at 10 mangga. Ang ngiti niya ay mahinhin pero maliwanag, hindi na kailangang sabihin na sobrang saya niya na makabisita sa anak na babae. Binuksan ko ang pinto para papasukin siya, mahinang sinabi, "Nay, bakit hindi mo sinabi na pupunta ka para masundo kita sa baba?" Ngumiti siya ng mahina, hinaplos ang laylayan ng damit. "Ano ba naman yan anak, bakit pa mag-abala sa pagdaan? Baka maistorbo pa ang pamilya ng asawa mo." Sabay sabi niya ng mahina. Sa oras na yon, lumabas si Aling Carmen, ang biyenan ko, mula sa sala. Tiningnan niya ang ina ko mula ulo hanggang paa na may tingin na parehong usisa at paghamak. "Matagal-tagal na ring hindi nakakabisita ang nanay mo ha? Sa probinsya siguro wala nang ginagawa na tigilan ako sandali," akmang magsasalita, pero naunahan na ng ina ko na mabilis na yumuko at bumati. "Opo, kumusta po kayo?" Hindi sumagot si Aling Carmen, tumalikod lang at umalis, iniwan ang malamig na halinghing sa likod. Inayos ko ang hapag at tinawag ang ina ko para kumain kasama. Pagkatapos kumain, habang ako'y abala sa pagdadala ng pinggan sa kusina, sumunod siya sa likod ko, balak tumulong maghugas. Pinigilan ko. "Huwag nanay, ako na lang. Maghina-hina ka muna. Sanay na ako anak. Sa probinsya, kapag may bisita sa bahay, lahat tumutulong. Maghugas lang ako ng isang pinggan." Ngumiti siya pero nanginginig ang payat niyang kamay. Siguro dahil sa katandaan o sa bigat ng hangin sa bahay na ito kaya hindi siya mapakali. Akmang magsasalita ulit ako nang may malakas na tunog na parang sumisira sa lahat. Basag na basag ang pinggan sa sahig na tile. Natulala ako, ang ina ko ay natigilan, nakatitig sa mga pira-piraso sa paanan niya, maputla ang mukha na parang may nagawa siyang kakilakilabot. Hindi pa lumilipas ang 3 segundo, may mabigat na yabag mula sa itaas. Si Marco, ang asawa ko, tumakbo pababa ng hagdan, namumula ang mukha, namamaga ang ugat sa noo, puno ng galit ang mata. Sumigaw siya, halos ugong sa buong bahay. "Ano ba iyang ginawa mo?" Bago pa makasagot ang ina ko, itinuro niya ang mga basag na pinggan. "Yung pinggan na yan binili ni mama ng pares, ngayon nabasag isa, ano pa bang silbi nito, tanga?" Natigilan ako, parang sinampal ang buong katawan ko. Ang ina ko ay umurong ng isang hakbang, bibigang kumikibo pero walang lumalabas. Nanginginig ang mga kamay niya, lumulutang sa ere sa kabumagsak. Ang tingin niya ay hindi sa manugang kundi sa akin, parang naghihintay na ako ang magsabi kahit isang salita lang para ipagtanggol siya. Lumapit ako para hawakan ang kamay niya nang lumitaw si Aling Carmen. Nakapamiwang, pinagmamasdan ang eksena na parang investigador sa lugar ng krimen. Sinabi niya, matalim at mapanuya ang boses. "Matanda na pero ang tanga, sa probinsya ba walang nagturo kung paano hawakan ang mamahaling pinggan?" Huminga ako ng malalim, itinaas ang mukha at tiningnan siya. "Konti lang naman yan ma, pinggan lang. Ako na ang maglilinis. Pinggan lang. Dito sa bahay ko to, hindi palengke na pwede mong pasukin ang kahit sino at magulo ang lahat." Napatanga ako, hindi dahil wala akong masabi kundi dahil alam ko na kahit anong sabihin ko ay parang itapon sa hangin. Lumipat ang tingin ko kay Tatay Ramon, tatay ng asawa ko, nakaupo sa sofa. Hawak ang dyaryo, dahan-dahang binubuksan ang pahina na parang walang kinalaman sa kanya. Ganun siya palagi.
Tahimik bilang sandata o kahinaan, hindi ko na matukoy. Bigla, kinuha ng ina ko ang panyo sa bulsa ng damit, pinunasan ang sulok ng mata, nanginginig ang boses. Opo, pasensya na po. Nagkamali po ako. Ako na po ang magbabayad ng bago. Hindi naman pera ang issue dito, kundi ang ugali at paraan ng pamumuhay. Doon na ako hindi nakapagpigil, ang galit na matagal nang nakulong sa dibdib ay parang bato na pumipiga. Lumapit ako, hinawakan ng kamay ng ina ko, matigas ang boses. Nay, tara na tayo. Ako na ang bahala sa bahay na to, hindi mo na kailangang magtiis. Tiningnan ako ng ina ko, mata na puno ng luha, pero hindi siya nagtanong pa. Tumango siya ng mahina. Hinila ko siya palabas ng bahay na yon. Ang bahay na akala ko noon ay pugad ng pag-ibig, ngayon parang malamig na balat na puno ng tinik ng paghamak. Umalis kami nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto sa likod namin, malamig hanggang buto. Hindi ko naisip na ang tunog ng pagsara ng pinto ay ganoon kasakit sa dibdib. Parang may isinara hindi lang ang daan palabas kundi pati ang bahagi ng alaala na dating pininturahan ng pag-asa. Ang ina ko ay naglalakad sa tabi ko, nanginginig ng bahagya ang payat niyang balikat sa bawat hakbang. Mabagal ang elevator pababa, naririnig ko ang ingay ng aircon at ang mahinang buntong hininga niya. Ang hininga na galing sa taong sanay lumunok ng luha. Nang sumara ang pintong bakal, tumingin siya sa akin. Hinawakan niya ng mahina ang manggas ko, mata pa ring namumula. Sige anak, pauwi na lang ako sa probinsya. Ayaw kong mahirapan ka pa dahil sa akin. Nakakalungkot para sa'yo kapag nagkagulo sa bahay ng asawa mo. Ang salitang iyon, mabait, mapagpasensya, mabuting loob, ay sumakit hanggang buto. Sa loob ng maraming taon, ganyan siya mabuhay, mahinahong lakad, mahinahong salita, tahimik na paglilinis, pinagtatawanan ang mga insulto. Sanay na ako sa pagtitiis niya hanggang makalimutan ko na kung gaano kasakit iyon. Tiningnan ko siya, ang payat na babaeng iyon na palaging nagtiis sa init at ulan para sa mga anak, ngayon tinawag na tanga dahil lang sa nabasag na pinggan sa bahay na pangalan ko ang nakalagay. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya, mahinang sinabi, tapos napunay, mula ngayon wala na silang kinalaman sa inyo. Tiningnan niya ako nagulat pero hindi na nagtanong. Tahimik siya, parang nakita niya rin sa mata ko ang isang bagay na hindi na magpapahintulot sa pagtitiis, hindi na magmamakaawa kundi tapos na. Dumating kami sa apartment na binili ko bago magpakasal, ang lugar na itinago ko bilang tahimik na sulok para sa sarili ko sa gitna ng buhay bilang manugang. Pinahinga ko muna siya sa sala sa kadiretso sa kwarto kung saan matagal akong natulog mag-isa dahil madalas may dahilan ang asawa na busy sa trabaho tapos natutulog kasama ang nanay niya. Para sa akin, hindi lang tulugan yon kundi ang tanging lugar kung saan makakapag-isip ako ng mag-isa. Walang impluensya ng mga insulto ni Aling Carmen o ng malamig na katahimikan ni Tatay Ramon. Binuksan ko ang maliit na aparador kung saan itinago ko ang passbook, lumang kontrata at mga bagay na hindi alam ng pamilya ng asawa ko. Binuksan ko ang laptop, nag-log in sa banking app. Nasa halos 380,000 piso pa ang pangunahing account ko, pera na natipon ko mula pa noong nagtatrabaho ako sa finance bago magpakasal. Bawat buwan, 20% ng sweldo ko ay inilalagay ko rito, lihim na parang nagtatago ng emergency ticket para sa sarili. Binuksan ko ang chat sa dating abogado na tumulong sa pagbili ng apartment na ito bago pa ako mag-asawa kay Marco. Kumusta po, gusto ko pong ihanda ang papeles para sa paglipat ng titulo ng bahay sa Kirin Kwangju. Pwede po bang magkita sa linggong ito? Gusto ko pong tapusin na ang lahat ng koneksyon sa pamilya nila ng mas maaga. Binasa ko ulit. Walang binago, walang paligoy-ligoy, diretso at malinaw tulad ng gusto kong pamumuhay mula ngayon. Nahiga ako sa kama, tinitingnan ang puting kisame. Matagal na ring hindi ako makahinga ng malalim sa sarili kong bahay dahil baka masabing bastos. Ilang beses ko nang binaliwalang mga insulto sa ina ko dahil ayaw kong magkagulo ang pamilya. Sinabi ko sa sarili ko, tiisin ko na lang basta mahal ako ng asawa. Pero lumabas na ang tinatawag na pagmamahal na yon ay mas marupok pa sa pinggan na nahulog sa sahig. Ipinikit ko ang mata, bulong sa sarili, sapat na ang pagtitiis ko. Hindi dahil wala akong boses, kundi hinintay ko lang kung hanggang saan sila makakaimbis ng utang na loob bago ako umalis. May nagtatanong, isang salita lang naman, bakit ganoon na lang kalala? Hindi ko sinisisi sila dahil hindi nila nakita kung ilang maliit na sugat na ang naipon sa balat ko at sa ina ko sa loob ng halos 6 na taon sa bahay na yon.
Ang apat na palapag na bahay sa harap ng kalye ni Ren Kwangyu na pinagmamasdan ng mga dumadaan. Hindi naman binili ni Marco, ako ang nagbayad ng hulog bago pa kami magpakasal. Noon, nagtatrabaho pa ako sa finance company, hindi mataas ang sweldo pero regular at marunong magtipid. Pagkatapos ng halos 4 na taon, nag-ipon ako at nag-apply ng loan para mabili ang bahay na yon. Si Marco noon ay intern pa sa marketing, bagong pasok sa trabaho, hindi pa sapat ang sweldo para sa isang buwang hulog. Pagkatapos ng kasal, siya ang bumili ng ilang gamit sa bahay, mesa, ilang appliances. Pero mabilis na nagbago ang lahat. Sinabi ni Aling Carmen sa mga kapitbahay na si Marco ang bumili ng bahay, may ambisyon daw, pagkatapos mag-asawa ay agad lumipat sa bahay sa may daan. Buti na lang may asawa siyang maswerteng sumunod. Hindi ko pinansin dahil sa akala ko, ang bahay ay para tirhan, hindi para pag-awayan ng credit. Akala ko kung ako ang magpapatalo ng kaunti, lalapit sila ng kaunti. Pero mali ako. Pagkatapos ng kasal ng hindi pa isang linggo, binigyan ako ni Aling Carmen ng form para sa paglipat ng residence certificate, pinapirma para ilipat sa kanila. Sinabi ko ng mahina, "Ma, ako po ang bumili nito, siguro hindi na kailangan ilipat." Kumunot ang noo niya, matigas ang boses, "Pag kinuha mo ang asawa, sumusunod ka sa asawa. Ang pangalan lang naman ay para-paraan. Dito sa bahay ng pamilya namin to." Pinirmahan ko pa rin dahil ayaw kong gawing malaki. 2 buwan pagkatapos, iminungkahi ulit niya, "Ang bahay nyo ay maluwang, baka pwede kaming umakyat paminsan-minsan para mas masaya." Ngumiti ako ng pilit, ang paminsan-minsan ay magaan, pero 3 araw pagkatapos ay lumipat na si Tatay Ramon ng dala ang gamit. 1 linggo pagkatapos, si Liza, hipag ko, dala ang malaking maleta ng damit at gamit, sinakop ang 3 palapag mula sa ilang araw hanggang walang balita. Tuwing umakyat ang ina ko na si Aling Nena mula sa probinsya, dala pa rin ang dating ugali, bumibili ng prutas, hinahanda, inilalagay sa pinggan para ipamigay sa lahat. Pero pagkababa pa lang ng supot, tiningnan ni Aling Carmen at sinabi, "May bisita pala, nanay ng asawa. Sige, tulungan mo na sa kusina na magbalat ng prutas para sa anak ko." Tumayo ako, "Ma, ako na lang po, magpahinga po kayo." Balak umupo ang ina ko pero pinigilan ni Aling Carmen. "Ano ba naman, manugang naman dapat marunong tumulong. Hindi naman pwedeng bisita lang na nakaupo at naghihintay ng pagkain na parang reyna." Ngumiti ng pilit ang ina ko sa katahimik na pumasok sa kusina. Sumunod ang tingin ko, parang may humigpit sa lalamunan ko. Pero hindi ako nagsalita. Hindi dahil mahina ako kundi umaasa na pansamantala lang iyon. Pero ang pansamantala ay naging ugali, naging paraan ng pag-isip. Si Liza, ang hipag na matagal ko nang pinagbigyan, minsan ay nadulas sa harap ko. Ang tipong probinsya na mahirap pero nagmamalaki sa bahay na tuha. Narinig ko ng malinaw. Tiningnan ko siya ng diretsyo, "Ano ulit ang sinabi mo?" Tumawa siya ng mapanuya. "Bakit sis, parang lagi na lang sinasabi na masama ang trato sa nanay mo." Sinabi ko yon kay Marco. Habang naglalaro siya ng cellphone, tumingin siya saglit saka bumalik sa screen. "Huwag na magmalaki, matanda na sina mama, ganyan talaga sila." Isang simpleng salita pero sapat para maintindihan ko na hindi niya gustong maintindihan. Sinabi ko rin sa kanya ang mga pagkakataon na pinapagalitan ang ina ko sa paglilinis, sinasabihan ng mapanuya, sumagot lang siya ng walang pakialam, hindi man lang kinontra. Ang kawalan ng pakialam niya minsan ay mas masakit pa sa mga insulto ng biyenan. Nagsimula akong masanay. Sanay na ang ina ko umakyat tapos tahimik na maghugas ng pinggan. Sanay na ang hipag minsan magsalita ng mapait tapos magpunas ng kamay. Sanay na ang asawa na tahimik na parang multo sa gitna ng kawalan ng hustisya sa paligid ng asawa niya. Sanay na akong tumahimik pero hindi dahil bulag ako, kundi hinintay ko lang kung hanggang saan sila makakaimbis ng kawalan ng pakialam. Akala ko ako ang mahinahon, siguro totoo. Sa loob ng maraming taon, sinikap kong mabuhay ng patas sa 2 panig. Mabuting manugang at mabuting anak na babae. Pero habang sinusubukang ipagkasundo, napagtanto ko na nawawala na ako sa sarili ko, hindi na itinuturing na parte ng pamilya. Hindi rin sapat na malapit para ipagtanggol ang ina ko sa mga malamig na tingin at mapanirang salita. Naalala ko pa rin ng malinaw ang mga pagkakataon na umakyat ang ina ko mula sa probinsya. Dala ang supot ng mga suman, prutas sa lumang lambat, pagpasok pa lang ay humihingi ng pahintulot ng mahinhin. "Pwede po bang maghugas ng kamay pag inaayos ko ang hapag?" Siya ang tumutulong maghugas ng gulay, magdala ng tubig.
Kahit pinigilan ko ng maraming beses, ngumingiti siya. Sa bahay namin, kapag nakaupo lang, nakakahiya anak. May araw na kumakain kami, nakaupo siya sa dulo ng mesa. Ako ang nagsusubo sa kanya dahil nahihiya siyang sumali sa pagkain kasama ang pamilya ng asawa. Pagkakain ko ng isang piraso ng isda, sumulyap si Aling Carmen. Matanda na pero pinapakain pa ng anak, ganun bang umiti ako ng pilit, natigilan ang ina ko at ibinaba ang kutsara. Tumingin ako kay Marco, umaasang may titigil para sa akin, pero siya ay naglagay lang ng itlog sa plato ng kapatid niya, parang hindi narinig. Sinikap kong ipagkasundo, hinahatid ko ng maaga ang ina ko pagkatapos magbisita, idinadahilan na pagod siya. Itinago ko ang mga mapait na tingin ng biyenan, mga chismis ni Liza. Tinitiis ko ang kawalan ng pakialam ni Marco para lang mapanatili ang kapayapaan sa ibabaw ng tinatawag na pamilya. Minsan tinanong ako ng ina ko, nakakahawa ba ako sa inyo, hinawakan ko ang kamay niya, walang problema nay, bahay ko naman to. Pero sa loob ko, alam ko nang matagal na hindi na ito lugar kung saan makakataas ako ng noo. Akala ko kung magiging mas mahinahon ako, magtitiis ng kaunti pa, magiging maayos ang lahat. Pero hindi, habang tumitiis ako, itinuturing na nila itong karapatan. Sa araw na yon, isang pinggan lang na nabasag, puting porcelain mula sa set na ipinagmamalaki ni Aling Carmen na binili sa mall. Aksidenteng nahulog ito ng ina ko habang naghuhugas, at kasabay noon ay nabasag din ang lahat ng pasensya ko. Natigilan ako. Hindi dahil sa pinggan. Natigilan ako dahil sa paraan ng pagsigaw ng lalaking pinili kong asawa sa ina ko ng tanga. Habang nakatayo roon ang ina ko, basa ang kamay, mata puno ng luha na parang batang pinagalitan ng walang dahilan. Noon ko nakita ng malinaw, malamig na paghamak sa mata ni Aling Carmen, tagumpay sa tingin ni Liza mula sa itaas, at pagtitiis sa mukha ng ina ko. Naintindihan ko, hindi dahil sa pride ako umalis. Hindi dahil sa pinggan ako sumabog. Umalis ako dahil hindi ko na kayang mabuhay sa pamilyang hinahamak ang taong nagbigay buhay sa akin. Umalis ako dahil ayaw kong lumaki ang anak ko, kung magkakaroon man, na makikita ang lola niya na tinatrato na katulong sa sariling bahay ng manugang. Matagal akong tahimik hanggang sa ang katahimikan ko ay naging pakikipagsabuatan sa mali. At noong araw na umiyak ang ina ko, doon ako tumigil sa pagiging tahimik. Hinila ko siya palabas ng bahay na yon. Nag-text ako sa abogado. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan sa lugar na akala ko ay tahanan. At alam ko, mula ngayon hindi na ako mangangailangan ng pag-unawa ng iba dahil pinili ko ang tama kahit mag-isa. Akala ko ang katahimikan ay paraan para mapanatili ang pamilya, pero naintindihan ko na may mga katahimikan na pakikipagsabuatan sa mali. Pagkatapos maihatid ang ina ko, naisip ko na siguro dapat bigyan ko sila ng espasyo para mag-isip muli, para makita kung ano ang ginawa nila, sinabi, at sinaktan. Pero nakalimutan ko na may mga taong hindi kailangan ng espasyo dahil para sa kanila, tama o mali ay hindi mahalaga. Mahalaga kung sino ang mas malakas ang boses, sino ang mas marami. 3 araw pagkatapos, tumawag si Marco. Tense ang boses niya sa telepono, hindi galit pero parang hawak na string na malapit ng maputol. Ngayong hapon, umuwi ka. Gusto ni mama na mag-usap ng maayos. Naintindihan ko ng malinaw ang maayos na yon, hindi paliwanag, lalong hindi pa umanhin, kundi isang paglilitis, isang closed-door trial kung saan ako, ang manugang na naghatid sa sariling ina palabas, ang magiging akusado. Pagpasok ko sa pinto, handa na ang lahat. Maayos ang sala, parang may naglinis para sa isang pulong. 5 upuan na nakaayos sa hanay, ang gitna ay mas malaki at mataas na parang trono para sa Pangulo ng Korte. Si Aling Carmen, biyenan ko, nakaupo sa gitna, nakapatong ang kamay sa hita, bibig na tuwid na linya. Hindi man lang ako tiningnan. Sa kanan niya si Tatay Ramon, hawak ang tasa ng tsaa, seryoso pa rin ang mukha, walang galit walang awa, tagamasid lang na may kapangyarihan. Si Liza, hipag ko, isang paa sa upuan, daliri na pula ang pag-scroll sa cellphone na parang nagdadagdag ng pang-uuyam sa hangin na suffocating na. Si Marco ay nakaupo malapit sa nanay niya, magkadikit ang kamay, tingin sa sahig, mukha na hindi malinaw kung galit, nahihirapan o tinatakasan lang. Tumayo ako sa harap nila, walang nag-imbita na umupo. Hindi ko hinintay yon. Umupo ako sa upuan sa tapat, bahagyang nakaharap kay Aling Carmen. Ang taong alam kong magbubukas ng korte ngayon. Walang sayang ng oras, nagsalita siya agad, matalim ang boses pero pinilit na kalmado. Tinawag kita hindi para mag-away.
Ang nangyari noong araw na yon, nakita ng bisita sa bahay kung paano mo pinahiya ang biyenan mo, pinahiya ang asawa mo, bastos na yon. Gusto ko nang paumanhin mula sa'yo. Bago pa ako makapagsalita, itinaas niya ang kamay at itinuro ako. 30 taon ko nang pinalaki ang anak ko, wala pang nakapahiya sa akin ng ganito. Bawat salita niya ay parang pako sa dibdib ko. Hindi dahil bago kundi dahil paulit-ulit na yon. Paulit-ulit na paraan niya para magbigay ng karapatan sa sarili na sumigaw dahil siya ang nanay ng asawa ko. Tumingin ako kay Marco, ang lalaking iyon ay nanatiling nakayuko, walang salita. Bago pa ako makapag-react, tumingin si Liza. Ngumisi siya, matalim ang boses. Kinuha mo si Kuya Marco dahil sa bahay na to, ngayon gusto mo nang ibenta. Lumabas na ang tunay na mukha mo, tiningnan ko siya ng malamig, hindi galit, sapat lang para ibaba niya ang cellphone. Pero nakapagsalita pa rin siya ng mahina na parang tapusin ang atake. Umupo ako ng tahimik, kahit itinuro na nila ako sa mukha, hindi ako nag-react. Hindi dahil mahina ako kundi dahil alam ko na ang reaksyon ko ngayon ay magiging isa pang kasalanan, bastos. Binuksan ko ang bag, kinuha ang isang folder. Bawat papel na inilabas ko ay mga bagay na hindi nila pinansin noon. Kontrata ng pagbili ng bahay na pangalan ko, resibo ng bawat hulog. Loan papers na pangalan ko ang borrower. Lahat ay maayos na nakapin, malinis tulad ng paraan ko mabuhay sa bahay na yon noon, maayos, hindi mapagdemand, laging tahimik. Inilagay ko ang folder sa center table, itinaas ang mukha, boses hindi malakas pero malinaw. Ang bahay na to ay binili ko, pangalan ko, ako ang nagbabayad ng hulog. Si Marco ay walang ambag kahit piso sa pagbili o sa hulog buwan-buwan. Bumili lang siya ng ilang gamit sa bahay. Hindi ko yon binanggit noon dahil akala ko hindi dapat magbilangan ang pamilya. Pero kung ngayon ay sinasabi na kinuha ko ang bahay para sa pag-ibig, malinaw ko na, ibebenta ko dahil sa akin to. Naalala ko pa rin ang sandaling iyon nang ilagay ko ang papeles sa mesa. Tahimik na tahimik ang kwarto, parang sinusubukang tanggapin ang katotohanang matagal nilang iniwasan. Itinaas ni Aling Carmen ang kilay, bibigang kumibo pero walang masabi para tanggihan. Si Liza ay natahimik, hawak pa rin ang cellphone pero hindi na makagalaw. Sa gitna ng pagkakatahimik, may malakas na tunog. Inilagay ni Tatay Ramon ng malakas ang tasa ng tsaa sa mesa, hindi na basag pero sapat para lumingon ang lahat sa kanya. Namula ang mukha niya, galit o hiya hindi ko alam, pero malinaw ang boses na puno ng otoridad at tradisyon. Tignan mo naman ang pagiging manugang mo, hindi pa matatag ang bahay ay gusto mo nang itaboy ang buong angkan sa kalye, dahan-dahan akong itinaas ang ulo, diretso sa mata niya, walang iwas, walang pagyuko tulad ng dati. Matagal akong tahimik hanggang makalimutan nila na pwede akong magsalita. At ngayon hindi ko na kailangang magpigil para sa kahit sino. Sinabi ko ng dahan-dahan pero mabigat. Manugang po ako pero hindi katulong. Asawa po ako pero hindi haligi para sa bahay na to na basta-basta magmalaki at magparusa sa iba. Pagkatapos ng salita ko, parang nawala ang hangin sa kwarto, walang nagsalita, walang gumalaw, mata lang ni Aling Carmen na nanlalaki na parang hindi makapaniwala na sinagot siya ng manugang. Si Marco, na dapat una palang nagsalita, nanatiling nakayuko na parang estudyanteng bagsak. Binuksan ko ang bag, kinuha ang isang papel na A4 na nakaprint na, malinaw ang tinta. Hindi hinintay na tanungin, inilagay ko sa tabi ng tasa ni Tatay Ramon at sinabi ng malinaw. Ito po ang notice ng termination ng pahintulot na tumira ng walang kontrata. Ang bahay na to ay separate property ko, may prenuptial confirmation. Mula ngayon, opisyal ko pong tinatapos ang karapatan niyong tumira rito ni na Mama at Liza. May 10 araw kayo mula ngayon. Walang sigaw, walang pagmumura, pero sa mata ko noon, alam kong naintindihan nila na wala nang balik. Binuka ni Aling Carmen ang bibig pero natigilan. Siguro akala niya hanggang ngayon ay manugang pa rin akong mapagpasensya na hindi magre-rebelde. Pero hindi, ang taong nakaupo sa harap niya ngayon ay asawang hindi na kailangan ng titulo, anak na hindi na papayag na insultuhin pa ang ina niya kahit isang beses. Si Liza ay binagsak ang cellphone, balak magmalaki pero itinaas ni Tatay Ramon ang kamay ng mahina. Kilalang galaw ng dating pinuno ng pamilya pero ngayon walang sinabi pa. Si Marco ay tahimik pa rin. Hindi ko hinintay na magsalita siya, hindi ko na kailangang malaman ang iniisip niya, nakita ko lang na nasasaktan siya. Siguro nahihiya, siguro naliwanagan dahil hindi na siya kailangang magsalita. Tumayo ako, walang paalam, walang hingi ng permiso, walang lingon sa sinuman. Paglabas ko sa sala na yon,
alam kong talagang nakawala na ako sa tanikala ng peking tradisyon na ginamit nila para itali ako sa loob ng maraming taon. Hindi sa luha, hindi sa salita, kundi sa malinaw na aksyon na legal at hindi matatanggihan. Sa loob ko noon walang galit, isang bulong lang na nagpapaalala na tapos na ang lahat ng bulok noon pa. Mula ngayon hindi ko na kailangan ng paumanhin, sapat na walang may karapatan pang hamakin ang ina ko. Matagal ko nang narinig ang kasabihang hindi sumagot ay hindi sumasang-ayon, pero habang nabubuhay ako, lalong lumalim ang dating. 3 araw pagkatapos ng notice, ang 4 na palapag na bahay ay wala ng yabag ng tsinelas ni Aling Carmen, walang ingay ng upuan na hinila ni Liza tuwing tanghali, wala nang nakayukong si Marco sa may pintuan. Bumalik ang lahat sa tamang lugar, isang bahay na malinis, maayos at walang amoy ng paghamak. Ang pamilya nila pagkatapos mapilit na umalis sa takdang oras ay nagsimulang maglakbay sa gitna ng masikip na Maynila. Una, dinala ni Aling Carmen ang pamilya sa bahay ng pinsan sa Quezon City, taong sinabi niya noon sa harap ko na magkapatid sila, hindi mag-iwanan kahit anong mangyari. Wala ako roon pero narinig ko mula sa kapitbahay na may halong tawa at awa. Una raw ay ngiti pa siya at inimbita sa loob pero siguro hindi na nakayanan kaya sinabi ng diretsyo, Aling Carmen, masikip na rin dito sa amin, 2 na ang anak tapos may bagong silang naapo pa, dagdag 4 na tao, paano kami mabubuhay? Isang pagtanggi na hindi na maaaring mas malinaw pa. At sigurado ako, hindi inisip ni Aling Carmen na matatanggihan siya. Para sa kanya, ang titulo bilang biyenan, pagiging matanda mula sa probinsya hanggang Maynila ay sapat para sumuko ang lahat. Pero nang makalabas siya sa bahay ng pinsan, namula ang mukha pero pinilit na tuwid ang likod. Pagkakawala sa paningin, ibinuhos niya ang galit kay Liza. Ikaw ang may sala nito, pinalaki kita ng ganyan tapos hindi mo mapagbigyan ang magulang ng tirahan. Ano bang klase ng buhay ang ginagawa mo na ngayon? Nagmamakaawa tayo si Liza na hindi na makatiis sa init ng Maynila nang walang aircon, sinipa ang gate at sumagot ng galit, para bang ako ang dahilan, hindi ba? Malinaw na ang maliit na yon ang nagtaboy sa atin, pinilit tayong palabasin sa kalye. Nakalimutan mo na ba? Nagkakasalo-salo sila ng sisi. Si Tatay Ramon ay tahimik tulad ng dati, pero ang tingin niya sa kalye ay wala ng dating yabang noong nakaupo pa sa bahay na may terrace na puno ng halaman. Mabigat ang pride niya pero matagal nang wala ang kakayahang mag-adjust. Hindi siya sanay magmakaawa, hindi rin sanay sa buhay sa lungsod kaya sa harap ng katotohanan na nataboy, nakaupo na lang siya sa bangko ng park at humihinga. Pagkatapos ng maraming pintong kumatok na walang sumagot, sa wakas ay nagpaupa sila ng maliit na kwarto sa gilid ng lungsod. Kwarto na wala pang 25 metro kwadrado, bumabakbak ang pader, walang aircon, walang mainit na tubig, bawat gabi kailangang buksan ang malakas na bentilador para mabawasan ang init. Kwarto na noon ay tingin lang ni Aling Carmen ay ganyan ba tinatawag na tirahan, kahit ang kama ay ayaw ko ng upuan. Pero ngayon siya ang nakaupo sa gilid ng lumang kahoy na kama, pinapahiram ang lugar kay Tatay Ramon na may kasaysayan ng sakit sa likod. Si Liza ay hindi na itinago ang inis, araw-araw nagrereklamo ng init, kati, alikabok. Nagsimula siyang mag-scroll sa cellphone mula umaga hanggang gabi para maghanap ng bagong kwarto, pero hindi makapagdesisyon dahil mahal lahat. Si Marco ang pinakatahimik, patuloy na nagtatrabaho, dala ang bag pauwi sa oras, pero siguro ngayon lang niya naintindihan ng malinaw na ang bahay noon ay hindi basta-basta dumating. Ito ay resulta ng sakripisyo at pagtitipid ng asawa na hindi niya sinuportahan. Ang bawat miyembro ng pamilya nila ay nagsimulang maramdaman na ang pamumuhay sa bahay ay hindi karapatan kundi biyaya mula sa may hawak ng karapatan. At nang mawala ang biyayang iyon, wala nang natira kundi isang lumang paupahan. Akala ko pag matigas na ako at tapos na, tahimik na silang magtatanggalan. Pero hindi, may mga taong kahit nataboy sa labas ay maghahanap pa rin ng paraan para magmalaki, para hawakan ang huling pride kahit wala nang maihahawak. Habang naghahanda ako ng tsaa sa maliit na kusina, tumunog ang telepono, nakalagay ang pangalan, Nanay Marco. Hindi ko sinagot una, pero naisip ko siguro dapat malaman nila na hindi na ako ang dating tahimik na anino na pinapagalitan nila. Sinagot ko, bago pa ako makapagsalita ay sumigaw na ang pamilyar na matalim na boses ni Aling Carmen. Masama ka ba? Paano mo pinalaki ang anak mo na ganyan kabastos? Tinaboy mo ang buong pamilya namin sa kalye, wala ka bang hiya? Ang boses niya ay halo ng galit, hiya at sama ng loob. Tahimik ang ina ko sandali, marahil pinapakinggan ng buo bago sumagot ng mahina, walang tawa walang galit, parang tapos na ng usapan na hindi na kailangang pahabain.
Matuwa ka na, hindi ko na tinuruan ang anak ko na magtiis pa. Yun lang, walang dagdag. Sa kabilang linya ay tahimik sandali sa kamarahang bumaba ang telepono. Inilagay ko ang telepono sa mesa, walang nararamdaman kundi kawalan. Walang saya na panig na ang ina ko, walang hiya sa iba. Sa wakas, nakapagsalita rin ang ina ko pagkatapos ng maraming taon na itinuring na ekstra lang tuwing bumibisita sa anak. Noong hapon na yon habang nagtatrabaho ako, sumindi ulit ang telepono. Ngayon hindi biyanan kundi si Marco. Unang mensahe, ganito ka na ba hanggang dulo binasa ko pero hindi sinagot. 1 minuto pagkatapos, bagong mensahe. Mali ako, pero hindi pwede na pahirapan mo ang buong pamilya dahil sa isang maliit na bagay lang. Itinigil ko ang pag-type, tinitingnan ang salitang maliit na bagay, parang magaan pero mabigat na parang bato. Para kay Marco, ang maliit na bagay na yon ay ang paghamak sa ina ko, ang pagyurak sa dangal ng matyagang babae dahil lang sa nabasag na pinggan. Umaasa ako na sa ngayon ay naintindihan na niya, pero hindi, patuloy pa rin siyang nagdedepensa sa sariling katahimikan sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng tiniis ko sa 2 salitang maliit na bagay. Hindi ko sinagot at siguro dahil doon, 1 oras pagkatapos ay dumating ulit ang mensahe, wala nang pakiusap. Sinira mo ang pamilyang ito. Umupo ako ng tuwid, dahan-dahang nag-type. Ang pamilyang itinuturing ang iba na basura ay magtatanggalan din hindi ko sinira, nawala lang ito ng mag-isa. Walang tuldok, walang emosyon, 1 linya lang, sapat para ibalik ang sisi sa tamang lugar. Isinara ko ang telepono, ipinagpatuloy ang trabaho, walang galit, walang luha, 1 malinaw na pakiramdam na parang inalis ko sa balikat ang mabigat na bato na akala ko ay responsibilidad. Tinatanong ko sa sarili ko, kung talagang alam nila kung ano ang pamilya, hindi sana nila pinilit ang isang anak na sabihin iyon. Lumalabas hindi ako ang sumira, ako lang ang unang tumanggi na mabuhay sa tinatawag na pamilya pero sa totoo ay kulungan ng peking moral at paghamak. Pagkatapos ng huling usapan sa mensahe, hindi na ako naghintay ng anumang pagbabago. Hindi dahil walang puso ako, kundi tapos na ako sa lahat ng hangganan ng pagtitiis. Akala ko kung magtiis pa ako ng kaunti, magbigay pa ng isa pang hakbang, magiging maayos. Pero lumalabas may mga taong habang nagbibigay ka, sila ay lumalaki, at ako ay hindi na makatiis, hindi na makalundo. Noong araw na dala ko ang papeles sa korte, hindi maaraw o umuulan, kulay abo lang ang langit, sapat para pakiramdam na walang alon ang dibdib ko na parang kalmadong lawa. Mag-isa akong pumunta, walang paalam, walang iyak. Lahat ng papeles ay handa na mula noong nakaraang linggo, petisyon para sa diborsyo, listahan ng ari-arian, sertipiko ng pag-aari bago ang kasal at walang anak. Lahat malinaw, walang pag-aaway, walang komplikasyon. Makalipas ang ilang araw, dumating si Marco para hanapin ako. Hindi ako nagulat, pero pagbukas ko ng pinto, harap-harapan ang mukha ng lalaking dating asawa ko, pagod at payat, mata pula sa kakulangan ng tulog, sumakit ang dibdib ko ng bahagya. Hindi sigurado kung pagmamahal pa rin o panghihinayang lang para sa isang bagay na dating maganda pero hindi sapat para manatili. Tumayo siya sa harap ko, walang salita sa unang ilang segundo, saka bigla niya akong niyakap ng mahigpit na parang walang nangyari. Hindi ko tinabig pero hindi rin yakap pabalik. Pinatulan ko siyang yakapin na parang yakap sa multo. Ang pagkakaiba lang, ang multong iyon ay hindi na babalik. Umiiyak siya. Unang beses sa loob ng maraming taon na magkasama kami, nakita ko siyang umiyak. Hindi noong ako'y may sakit, hindi noong ininsulto ang ina ko, kundi noong naintindihan niyang malapit na niyang mawala ang suporta na itinuring niyang natural. Humingi siya ng tawad, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, walang iwas, walang paglambot. Matatag ang boses ko pero mabigat ang bawat salita. Pwede akong maghirap, pwede akong magsimula mula sa wala, pero ang ina ko, ang nagpalaki sa akin, dapat igalang. Ikaw, sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang sinabi kahit isang beses nang inaapi ng nanay mo ang ina ko. Naalala mo ba noong araw na yon? Tinawag mo siyang tanga. Ang salitang yon, habang buhay hindi ko makakalimutan. Alam kong iyon ang huling paalam pero pinakamatapat na sinabi ko sa kanya. Walang sagot si Marco, binbitawan niya ako at tumalikod. Ang likod niya sa ilalim ng ilaw sa hallway ay mas maliit, mas payat at mas malabo kaysa sa naalala ko. 1 linggo pagkatapos, tinawag ako ng korte para kunin ang desisyon. Mabilis at malinaw ang lahat, walang pagtatalo, walang mandatoryong pagkakasundo, walang anak. Ang ari-arian na pangalan ko bago ang kasal ay protektado ng buo ayon sa batas.
Walang naghabol, walang umiyak, isa lang itong legal na katapusan. Hawak ko ang desisyon habang lumalabas sa gusali ng korte. Walang gaan o bigat ang pakiramdam, parang binuksan ko lang ang lumang kwarto na puno ng alikabok at sa wakas ay nakalabas para makahinga ulit. Hindi ako lumingon dahil lahat ng kailangang ingatan ay iningatan ko at lahat ng kailangang bitawan ay binbitawan ko na. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit kami sa ganoong ordinaryong lugar. Noon ay hindi masyadong maaraw, sinamantala ko ang tanghalian para mamili ng mga gamit sa supermarket. Ang buhay ko ngayon ay medyo payapa, maliit na apartment pero sapat para maramdaman ko na ako ang tunay na may-ari, malaya sa sarili kong espasyo. Itinulak ko ang cart sa tapat ng counter nang bigla akong tumigil. Isang pamilyar na boses pero hindi na kasing yabang ng dati ang narinig ko. Ate, pahingi po ng tulong sa pag-aayos ng mga gamit sa shelf. Lumingon ako at si Aling Carmen, dating biyenan ko, ang nakatayo roon. Dating nakaupo sa sofa na balat, nakapamiwang nag-uutos. Ngayon ay naka-uniforme ng supermarket, berde, kwelyo na kulubot, may guwantes na plastik, galaw na parang hindi pa sanay sa trabaho. Bago pa ako makapag-react, mula sa labas kung saan nag-aantay ang mga delivery rider, lumapit ang isa pang pamilyar na figura. Si Liza, dating hipag ko. Ang babaeng dating itinulak ang ina ko palabas ng pinto, tinawag na probinsyana ng walang hiya. Nagtagpo ang tingin namin sa maikling sandali, ilang segundo lang, dumaan ang tingin ni Liza sa akin saka mabilis na tumalikod, ibinaba ang ulo na parang sinilawan ng matinding araw. Alam ko hindi araw iyon kundi hiya. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, hindi yumuko, hindi nagulo tulad ng dati. Tuwing papasok si Aling Carmen noon sa sala, bahagya lang akong tumango. Walang sinabi pa, tumalikod ako at nagpatuloy. Alam ko kung titigil ako, kung magsasalita ako, magiging awa yon na hindi ko kailangan ibigay. Paglabas ng supermarket, huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung bakit walang galit o tuwa ang puso ko, isang kakaibang pakiramdam lang na parang natapos ko ang lumang kabanata sa pamamagitan ng pagkakita sa mga dating nanghamak sa akin na ngayon ay nabubuhay sa paraang hindi nila inasahan. Noong gabing iyon, habang kumakain kami ng ina ko, ikinuwento ko ang lahat. Kinuha niya ang pritong tokwa, hinipan ng mahina sa kasinabi ng hindi tumitingin sa akin, parang matagal na niyang alam. Anak, may tumawag sa akin na tanga dahil nabasag ko ang isang pinggan. Pero alam mo ba, ang tunay na tanga ay yung mga taong hinamak ang mga nanahimik para sa kanila. Tiningnan ko siya, ang babaeng dating pinaalis sa bahay ko ng tanghali. Ngayon ay nakaupo sa tabi ko, kalmado ang mata, mahinahong ngiti. Tumango ako ng mahina. Alam ko na hindi kailangan ng ina ko na ipaghiganti ko siya. Kailangan niya lang na mabuhay ako ng tama at tumayo kapag hinamak na siya. At sa unang beses, talagang gaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil nakita ko sila sa baligtad na sitwasyon, kundi dahil hindi na ako sa posisyon na kailangang yumuko. Sa pamilya, kung isa lang ang marunong magtiis habang lahat ay nanghahamak, ang pagtitiis na yon ay magiging sugat na darating din matuto kang magtakda ng hangganan at kung sino man ang humamak sa ina mo, may karapatan kang umalis sa pamilyang hindi karapat-dapat. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa huli ng kwento. Kung nakaranas ka na ng pagiging hinamak, nakita ang ina mong tahimik na nagdurusa, o ikaw mismo ang nagtiis para sa kapayapaan ng tahanan, sana ay naantig din ito sa inyong puso tulad ng sa akin nang isulat ko ito. May kamukha ba itong kwento sa buhay ng kakilala mo? I-share mo sa comment. Gusto ko talagang mabasa ang inyong kwento. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel na Kwentong Gabi para hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento. Mga bagay na tahimik pero talagang karapat-dapat ikwento. Dahil minsan, isang kwento lang ay sapat para bigyan ng tapang ang isang tao na tumayo. Magandang gabi sa inyo.